God was reconciling the world to himself in Christ and entrusting to us the message of reconciliation. Have mercy on me, God, have mercy. Blessed Friday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. Today, we are being reminded of how it is to be anointed by God. In the first reading, nakita natin doon kung paano si David at si Saul ay nagkaroon ng opportunity na magkasama sa kuweba. Diba ang kwento ay gustong-gustong patayin ni Saul si David. Natandaan ninyo kahapon, yan ang mensahe. Pero ngayon sa Ebanghelyo, pinangalanan ng Panginoon ang kanyang mga hinirang, ang mga kanyang pinili, ang anointed. Pero kahit na si Saul at si David ay nagkaroon ng opportunity na magkaniig, magkaisa, o mag-solo sila doon sa kuweba, sabi nga ng mga taong nakapaligid sa kanila, David, ito na ang pagkakataon na makaganti ka. Ito na, this is your time to get even. Napakaganda ng mensahe sa atin dahil hinayaan ni David. Hindi niya pinayagan na may mangyari na to get even. Why? Because he believed that Saul is anointed by God. And so, because he is called and anointed, he is chosen by God, hindi niya pababayaan na sa mga kamay niya may mangyaring hindi maganda kay Saul. Kahit na to the point na papatayin siya. Napakaganda na ugali niya, no? Lahat tayo pinili, lahat tayo tinawag. We are all anointed by God. Being baptized as Catholic, as Christians, tinawag tayo to continue yung priestly, yung bukasyon, yung mission ng Panginoong Diyos, kingly, princely, at sa prophetic mission ni Jesus. Tayo ay tinawag. We are special, we are anointed. At sana, tayo din, kapag kami mga taong hindi maayos ang ginagawa, hindi mabuti, masama sila, huwag sana tayong maging judgmental. Naalala ko lang, ito ang kwento naming mag-asawa. Kapag halimbawa, nasa daan kami, nasa traffic, pagkatapos may biglang sorry dad ha, I will reveal this. Sasabihin niya, tingnan mo naman, pipilitin niya pa talaga, isisiksik niya pa talaga yung sarili niya. Di ba, stop naman sila. Kung pinayagan na tayo, tayo makakago. Brinake niya, ganyan. Sasabihin ko naman, hayaan mo na dad. Mali kasi yun. Hindi kasi tama yun. Dapat titingnan mo rin yung mga iba. Ganyan. So, syempre, yung sabi niya sa akin, hindi ka kasi driver. Hindi tama yun. Sabi ko, dad, hayaan mo na yun. Hindi mo naman pwedeng hanapin ang sarili mo sa kanya. Talagang ganun eh. Lahat ng tao nagmamadali. Lahat gustong mauna. Pero tingnan mo, stop naman siya. Di ba? We will just argue with the situation. Pero ito ang sinasabi, ito ang reminder sa atin ng mga babasahin ngayon, yung reading at saka yung ebanghelyo. Ano sila? Sync na respetuhin natin. Huwag sa mga kamay natin ang desisyon kung paano siya. Tandaan natin, he is anointed. He is anointed, she is anointed, and so we are. Kaya nga naman, kung siya'y mali, ayaan mo siya. Si Lord bahala sa kanya. Kung siya rin ay mali, ganun din. Pero ikaw dapat, gawin mo kung ano yung naaayon bilang anointed. Tinatawag tayo ng Panginoon para maglingkod para sa ubasan niya. Kaya huwag kang umindi. Kung sinabi mong yes, gawin mo ng tama. Mahirap magsalita, pero yun talaga yung nasusulat eh.
Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing, healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us. Right here, right now. Panginoon, kailangan po namin ng kagaling ng pisikal. Ako po'y may dinaramdam pa hanggang sa ngayon. You are our healer. Ikaw lang po. Be with us always and in all ways, dear God. Panginoon, allow us to be true anointed. Allow us to serve you the way you want us to. Ito po'y paulit-ulit kong pinapanalangin kasi maaaring yung ginagawa namin is self-service. Ayaw po namin nun. Lord God, please stay with us because without you, we are nothing. We can do nothing. Wala po kami kung wala kayo. We pray for family relationships. We pray for relationships ng husbands and wives, families, siblings, fathers and sons, mothers and daughters, for everyone else. We pray that we truly live as your anointed. All this we pray in Jesus' mighty name through the intercession of our Blessed Mama Mary. Amen. Blessed Friday once again. Happy anniversary San Roque Cathedral Prayer Group. God bless.